20 minutes before 10 o'clock. Ano pa natira sa programa ko? Nako, batiin lang po natin ang magandang lalaki ho ako. Good evening po and welcome sa programang Dr. Love. Ito po si Brother June Banaag. Brother June Banaag, inyong makakasama hanggang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. And before we go any further, meron akong babasahin sa inyo na official statement of Nation Broadcasting Corporation. Importante po na malaman nyo kung ano ang nagaganap sa Nation Broadcasting Corporation at naisabing ibahagi sa inyo. Ang Nation Broadcasting Corporation today announced the launch of True Network, the company's multi-platform strategy that brings True FM's award-winning news and public service and entertainment programs to broadcast radio, TV, podcasts, and digital channels. Pakinggan niyo pong mabuti ho. In line with this new strategy, NBC will launch its new pay TV channel, True TV, airing on Channel 19 for Signal TV subscribers on November 4, this coming Monday. True FM's programs, including Wanted sa Radio, Ted Filon and DJ Chacha, Sana Lord, Heart to Heart, Christy for Minute, Bangon Bayan with Mon, Frontline Pilipinas, Shout Out, Match Made, Dr. Love, and Sagot Kita will air on 105.9 in Mega Manila, 106.7 in Davao, 101.9 in Cebu, 101.5 in Cagayan de Oro, 99.9 in Ormoc, and 104.7 in Tacloban. The parties are in discussions for the transfer of NBC's radio assets in favor of PCMC, subject to applicable regulatory approvals and other commercial terms. In the meantime, NBC and PCMC will enter into a block time and content licensing agreement. NBC General Manager Raul M. de la Cruz said, "We will support the momentum that we have built for True FM and develop new audiences on TV, podcasts, and digital. We want to establish a cohesive media presence across various platforms centered on truthful, authentic, and trustworthy storytelling." Yun. In other words, para mas madaling maintindihan, di Tagalogin po natin. Ibig sabihin po lamang niyang pagkahaba-habang binasa kong yan, simula po sa Lunes, November 4, mas madali po ninyong mapapakinggan ang inyong mga paboritong programa sa True FM, kasama po itong programang ito na Dr. Love. Abangan niyo po kami sa bago naming mga frequency. Dito po sa Mega Manila, tandaan nyo, isulat nyo na po sa pader. Kumuha po kayo ng ballpen, kumuha kayo ng marker, permanent marker, kumuha kayo ng uling, isulat po ninyo sa pader ninyo na bagong pintura. Isulat po ninyo ang bagong frequency ng Radyo 5. Ito po ay 105.9 sa Mega Manila. 105.9 sa Mega Manila. 106.7 sa Davao City. Kayong mga taga Davao, abangan niyo kami sa 106.7 sa araw ng Lunes, next week. 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, at 99.9 sa Ormoc, andyan si Kumaring Lucy, at saka 104.7 sa Tacloban. Ayan. Kaya po, hindi lamang sa radyo kami mapapakinggan. Narito din po kami sa True TV, podcast, at mga digital platforms para mas mapalapit po kami sa inyo. Medyo malayo kami ng konti. Lalapit ho kami sa inyo. Yung bang tipong nagkakaamuyan na tayo. Yun. Kaya simula po sa November 4, araw ng Lunes, tandaan po ninyo, habang nanginginain kayo ng chapageti at saka ng pizza, makinig na po kayo sa True FM na nasa 105.9. Ayan, no? True FM nasa 105.9 simula sa Lunes, November 4. Totoo, tunay at tapat. Yun! Haba-haba.
Marcia, 9:45 na ho. Baka may katanungan kayo, maaari kayong tumawag sa mga hotlines natin mamaya ho. 8639-3289 at 8689-3290. Yan ang mga hotlines natin. Pagbabalik ho namin, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, sa 28 ng buwan ng Oktubre, kafiyasahan po ni San Simon at saka ni San Judas. San Judas Tadeo. Ayun, sila po ay mga apostol ng Panginoon at ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Lucas, talata 12 hanggang 16. Nang panahong yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat po. 9:50 ang tumpak na oras natin. Aba, ang ebanghelyo natin ngayon ay tumatalakay po sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang 12 apostol. Iba po yung disipulo, iba yung apostol. Yung mga apostol, ito yung kanyang mga tinuruan. Kaya nga, meron tayong tinatawag na apostolic line of successions. Ang apostolic line of succession ay nag-a-apply sa mga Santo Papa na siyang pumapalit, no, bilang tagapamuno ng ating simbahan sa lupa. At dumadaloy dyan ang line of succession hanggang sa mga obispo, mga kardinales, obispo at mga pari. Yan po tinatawag nating apostolic line of succession. At sa araw na ito, tinalakay ng Panginoon ang pagtawag niya sa kanyang 12 apostol. Tayo man po na mga hindi naman pari, hindi naman mga obispo, hindi naman mga kardinal, tayo man po ay kaisa ng Panginoon sa kanyang ministeryo, no? The threefold mission of Jesus, ang prophetic, kingly, and priestly na misyon ng Panginoon. So tayo man ay nakikibahagi sa Panginoon bilang isa sa mga alagad o tagasunod o disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. 9:52, yan. Patingin lang natin, welcome back ang ating producer na pansamantala ay nawala sa atin, si Miss Jen Morales. Welcome back, Jen. Ang cute niya ngayon. Ang cute niya ngayon. Ang ganda ng katawan niya ngayon. Jen Morales, welcome back. Maraming salamat nga pala kay Baby Antiporda ng Binangonan, Rizal sa kanyang ipinadalang kahon. Baby, thank you so much, ha? Baby Antiporda ng Binangonan, Rizal. And of course, nakikinig sa atin si Alfred Saban. Nag-text sa atin si Alfred Saban. Sabi ni Alfred Saban, lilipat na naman pala kayo ng bahay, Brother June, sa 105.9. Hanapan na naman yan. Hanapin nyo na ho ngayon. Dahil next week, sa araw ng Lunes, next week, diyan na po tayo lilitaw sa bagong bahay natin, 105.9. At naka,
mas magandang signal, mas crisp, at saka meron pa tayong Channel 19 sa television. Okay. Ito ngayon, ang pinakaabangan ng ating mga Dr. Lovers para naman sa panibagong aral sa buhay. Yan. Ang isa sa mga inaabangan natin ay ang Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. At ba? Teka muna. Ito nga pala, no? Itong Pest to Pest na ito, yung inaabangan ho ninyo sa television, sa TV5, may pagbabago po ng schedule, no? Mapapalipat po yan ng ibang schedule, bagong-bagong ayos, may mga bagong makikita kayo dyan, may mga bagong mukha, may mga bagong istorya na aabangan ho ninyo. Iba ang approach namin. Maganda. Oo. At siyempre, alam niyo no, Corina Sanchez ang ating magiging host dyan, di ba? Corina Sanchez. Nagkita-kita kami last week. So, abangan ho ninyo yan, no? Mapapanood na po ang bagong mukha ng Pest to Pest sa TV5 sa November 11. Abangan ho ninyo yan. Hataw na naman kami niyan, maniwala kayo. Oo. Mga walang katapusang pagod na naman yan. Pero nakakatuwa talaga. Tatagal ay tayo na. Napag-uusapan ho natin ang Pest to Pest. Narito ang episode ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Panoorin po natin ang titulo ng ating episode ngayong gabi ay Huwag Mong Agawin ang Nicho Namin. Tinamaan ka ng gulo, gumawa ka ng sarili mong nicho. Huwag yung nicho namin ang aagawin nyo. Kung meron po kayong opinion, meron kayong komentaryo dito sa ating episode na ito, pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin ang episode ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, na lalapit na kasi ang Todos Los Santos. Huwag mong agawin ang nicho namin. Gumawa ka ng sarili mong nicho at doon ka matulog. Panoorin ho natin. Sino ang inirereklamo mo, Ate Marie? Nirereklamo ko po yung George na yan at sinusulot po niya ako sa pag-aano ng mga kliyente. Kliyente saan? Sa Sementeryo? po. Opo. Bakit anong ginagawa niyo at may mga kliyente, patay yung mga kliyente niyo? Hindi po, mama. Ano ba? Kinakausap po namin sila dahil Yung mga para patay? alagaan ho namin yung kanilang patay. Yung mga buhay na kamag-anak. Opo, yung mga buhay na Okay, kamag-anak. pakiklaro lang ha, kasi baka may nakikita kayong hindi namin nakikita rito. Okay, Ate Marie, so ang sinasabi mo, ito pangalan niya? George po. George. Etong si George ay sinusulot yung mga Kliyente ko po. kliyente mong buhay Opo. sa mga kamag-anak nilang patay. Opo. So kayo ang naglilinis ng Opo. puntod. Kami po nag-aalaga. Ito, sa isang taon, ilang beses kayong, anong usapan? Ilang beses nyo dapat nililinis? Tuwing birthday, tuwing kamatayan, 40 days. May ganun talaga, Isang no? taon, at saka tuwing November 1. Walang mansari. At Walang tuwing November 1. mansari. Wala. Okay, yung mga bulaklak ba na iniiwan, na kinukuha nyo ba yun? Ay, yan pa ang isa. Yan pa ang Nako. isa. Buti naman Ayoko. binigyan kita ng idea. Opo. Ayoko sanang sabihin. Ay, hindi, yung sabihin George mo, na yan. Ate Marie! Sasabihin ko talaga yung Sabihin George na mo. yan. Kinukuha niya yan, yung mga alay na bulaklak. Ay, bawal yun! Bawal yun. Tapos sa kanya ilalagay sa timba, sa kanya ibebenta kinabukasan. Ay, naku, masama yun. Sabi mo, nanunulot si George. Anong mga panunulot at paano? Ang panunulot po niya, 800 ang singil ko. Siya, Siya, binabaan niya. Ginawa niyang 500 Ay, naku. para makuha niya. para makuha niya. Ay, babang bagsak press. Kayo ba ay oo, medyo ano yun. Siyempre, kung ako, di... 500 Pero ako. depende sa trabaho. Ano sa tingin mo, Ate Marie, mahusay ba yung paglilinis niya, pag-aalaga niya sa puntod? Kung tutuusin po, hindi naman siya talaga trabahador dun sa sementeryo eh. Kami talaga ang totoong nag-aalaga ng mga puntod na mga patay ng mga pamilya So, nila. sinasabi mo, bago lang itong si George dyan. Opo. Bata pa po kasi yan, may nagtitinda ako, sanay, sumusunod dalaw lang siya. Sunod dalaw. Ano yung sunod dalaw? Yung, kunwari, pagka pupuntahan niyo po yung patay ninyo, sinusundan po niya, ako na po magbabantay ng kandila. Ewan ko po kung
babantayan niya yung kandila na hindi makuha ng iba o siya rin ang kumukuha. Pero kayo ba ay nag-usap na ni George tungkol dito? Nagkasigawan ho kami. Kasi sinusulot niya ako eh. Walang Sa dami ba respeto. ng patay, hindi nyo na pwede paghatian na lang yung... Oo. Di sana sumama na lang siya, di ba? So yung hanap buhay, so Mama Carla, yung hanap buhay nila, hanap patay. Hanap patay. Hanap Talaga. patay. Siya ang sinasabing katrabahong solotero. Oh. Totoo ba ito? George, pasok! Libing na kita, gusto mo? Gusto ko, isama pa kita eh. Swapang ka eh. Ay, malaki palang taong mama ito si George. Diretsahang tanong. Nanunulot ka raw ng customer, George. Totoo bang nanunulot ka ng kliyenteng buhay sa mga kanilang kapamilyang patay? Ma'am, hindi po totoo yan. Kasi nagawa ko lang naman po yan. Kasi swapang po yung babae na yan eh. Naku naman. Paano mo nasabing swapang, George? Alam nyo po, lahat ng may libing, kasi naka-schedule po yan, ma'am. Naka-schedule. Oo. Dapat, pagtapos na sila, dapat po hindi na sila makikialam po doon eh. Kasi kanya-kanya pong supulturero ang nag-ano po doon, na naka-schedule. So, ginagawa po niya na swapang na yan. Gusto niya kasi siya lang po yung makakain, pamilya niya. May pamilya rin po ako, ma'am. Ma'am, marami pong nga? libing, maraming patay. Marami pong swapang patay. kasi yan, ma'am eh. Yung nakausap ko, kakausapin niya, marami namang lilibing ilang Ano yan, patay. gusto mo, ano yan, gusto mo ikaw, sumama hindi. ka na. Pero, teka lang, mamaya na kayo magsama-sama, ha? Nakakatakot po yung sinasabi ninyo. Ang gusto kong malaman, ang supulturero ba ang taga-appointment sa inyo or yun ang contact nyo? No, ma'am, yun po yung mismong, sila po talaga yung ano po dun sa sementeryo sa amin. Halimbawa po yung alaga po namin na sa pamilya po, gagawin niya po, yung kakausapin niya rin po kahit na alaga na po namin yung ano na yun. Tapos, kakayan-kayanan niya po kami porkit maliit lang po kami. Sasabihin niya na, ano daw sa pamilya, paano yung ano namin, 800, 600 yung mga sinisingil namin. Pero po kasi, depende po kasi yun eh. Halimbawa po, kung nasa taas po yung nicho, Puntod, nicho. kung malaglag po kami, kaya po ganun yung sinisingil namin. Depende sa hirap. Opo. Depende sa hirap. Opo. May ganun pa pala. Kasi kung pipinturahan po namin yun, madelikado po sa amin yun. At saka may karagdagang pangangailangan katulad Opo. ng hagdan. Opo. Yung hagdan, sarili nyo. Opo. May sarili kayong mga Sarili hagdanan. pong pintura namin, Okay. lahat po yun. Ma'am, sa sementeryo po kasi, may kanya-kanyang alaga. Opo. Yung nicho na yan, may nakalagay na pangalan na, kunwari ako, Marie, may nakalagay ng Marie. Binubura nila yon. Halos lahat, ma'am, kalahati kanya kasi swapang eh. Ay, hindi kami kasopangan. hindi Ayun, kasopangan. nasa Lahat usapan ng yun. nicho dun, ma'am, nakalagay Kinausap Marie. namin yung may patay. Solotero Pumayag ka lang sila. talaga, Solotero solotero ka ka lang lang. talaga. Masyado kang ano. Okay, teka, I think kailangan dito ay parang dapat dito merong organization. Oo, para may sistema. Opo, meron po talaga. Oo, para may sistema. Yan din pala nalaman. Kasi kung merong organisasyon, Ate Marie, Opo. pero hindi maganda ang sistema. Kasi kung maganda ang sistema, wala tayo ngayong pinag-uusapan. Walang gulong nangyayari, 'di ba? Sige, George, ano yung sinasabi mo? Ma'am, ayun nga eh. Kasi gusto niya mangyari kasi, ma'am, sila lang yung mayroong karapatan na magkaroon ng alaga. Paano naman po kami? Marami Ilan rin ba po kayo kami lahat doon. dyan? Marami po kami doon, ma'am. Marami kayo. Sino ang pinakamatagal na nandiyan dyan? Sila po. Oo. Kaya meron Sila kayong po talaga. ganyan. Oo. Ma'am, Sino kayo? Marami po kami doon. Sino kayo? Basta ang lahat po yung mga nakatira doon at saka nagtatrabaho doon, may kanya-kanya pong alaga. May Hindi kanya. na napag-usapan natin yung greed, pagiging ganid sa pera. Kayo nagtatrabaho sa sementeryo, sana araw-araw naaalala nyo, isang araw makakasama ako ditong hihiga. Mamamatay ako, ililibing dito na hindi ko madadala ang perang kinita ko. Pero yung legacy ng kabutihang loob mo na ipinakikita mo sa iba, maiiwan. Si George,
Kung mag-offer siya ng serbisyong katulad ng serbisyo ni Aling Marie at ibinaba niya ang presyo, karapatan na yun. Kung lilipat sa'yo at magtitiwala yung mga kakontrata niya, problema nila yun. Basta ikaw nag-o-offer ka ng mas mura, and that's what you call marketing strategy. Di ba? Wala siyang pakialam doon. Gusto niya mag-isip siya ng promo. Pag nagpalinis ka sa akin ng nicho, riregaluhan kita ng isang supot na suman. You know, may libreng kalendaryo. Kanya-kanyang trick. Kasi malaya tayo. Pero ang katahimikan dyan, ang pag-share, pagbabahagi. Hindi mo pwedeng angkinin ang buong sementeryo. Kasi hindi sa yan. Hindi nga kayo nagbabayad ng buwis eh. Diba? Aling Olympia. Kung may kausap ka, di pag-usapan nyo ilang porsyento ang para sa akin. Kasi naghahanap buhay ka rin eh. Ikaw ang kinuha ko dahil gusto kitang bigyan ng hanap buhay, di ba? Magkano bayad? 200 pesos? O magkano? 15%, halimbawa, 25% bigyan mo sa akin. May porsyento, malinaw ang usapan ninyo. Diba? So, sabi nga ng attorney, dapat sa kontrata malinaw ang mga detalye. So, ang sa akin sa inyo, maghatian na lang kayo. Huwag niyong suluhin ng isang sementeryo. At hindi mo madadalay sa hukay ang sementeryo. Diyan ka ililibing sa sementeryong yan. Napakasarap ng feeling ng isang Kristiyano na marunong magbahagi. May competition kayo. Gumawa kayo ng sarili niyong marketing strategy. Gusto mo, pag may bago, sabi mo, ma'am, ako na lang po, etong presyo ko, 800 pesos. Ipipinta ko dyan sa inyong nicho, kulay pula. Ah, bago yun, ma'am. O, ikaw na magbenta. Pag naloko mo siya, kikita ka. Yun ang marketing strategy. So, magkasundo na kayo, pera lang yan. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Thank you, Dr. Love! Walang anuman, Mama Carla. Thank you so much. Maaari kayo makapag-ugnayan sa amin kung meron po kayong komentaryo sa inyong napanood. Maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream or tumawag kayo sa hotlines natin 8689-3289 at 8689-3290. Babalik ang palatuntunang Dr. Love. It is now 10:05. Dalawang bahagi ng ating programang Dr. Love. I-acknowledge ko lamang po yung mga nagpadala ng mensahe sa atin. Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maraming salamat kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Amadeo Giorgio Gonzalez, good evening Brother June from Metro Davao. Kasama si Mommy Lorlene. Ito maginang to kasama ho natin sa Europe for several days at napakagaang kasama itong maginang ito, si Mommy Lorlene and Amadeo Giorgio Gonzalez. Thank you so much, Mommy Lorlene. Maraming salamat sa pagtitiwala po ninyo. Si Evelyn Fortunado, thank you very much. Angelita Agulo, good evening, Brother June. Pakibati po at pakibanggit din naman po ang asawa ko, si Jay Basarte, na nakikinig at nanonood dito sa Plaridel, Bulacan. Jay Basarte, maraming salamat sa iyo, ha? Si Herbert Gaor, bumabati ng magandang gabi. Alan Ihungko ng Kuwait. Ruel Malvar Crisostomo. Dr. Love, shuttle driver po ako from the City of Dreams ng Paranaque. Wow! Napunta ko na ba yung City of Dreams? Nakita ko na yung building na yun pero hindi ako nakapasok pa. Chato Sakluti. Happy birthday to my loving wife. Ay! Si BG ito, ginamit ni BG ang cellphone ni Chato Sakluti. Si BG ang boyfriend ni Chato Sakluti. Sabi ni BG, happy birthday to my loving wife, Charito. Happy birthday! As I tenderly and lovingly call her Barangay Sakluti. BG Sakluti. Ayon. BG, hindi Barangay. BG Sakluti. Yon. Birthday ni Chato. Happy birthday! Happy birthday to you, Chats. Nagba-birthday ka pala. Paano? Ganun lang. Yun na lang yun. Sana all. Sige.
Huwag na tayong mag-demand pa ng kung ano-ano. Basta happy birthday sa'yo. Sa ayaw mo at sa gusto. Christina Vinluan, binabati natin ng magandang gabi. Sampaguita Mabunga, bumabati ng magandang gabi. Angelita Banataw ng Pateros, good evening po. Julieta Suguitan ng Cabiao, Nueva Ecija, Nico Cabales. Dr. Love, simula November 11, handa na ba kayo? With kwentuhan at harapan face-to-face with Corina Sanchez. Ayan. Engineer Mercy Santos, wabati na magandang gabi at happy listening. Thank you. A blessed Monday to all. Sabi ni Mercy Santos. Elvira Cabahog ng Pasay City. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Emerson Alvarez ng Cainta Rizal. Batiin natin si Giorgio Serafica. Serafica, yung ating pamangkin, na ngayon po ay nakatutok sa atin. Sabi niya, welcome back, Uncle John. Na-miss ka namin ni Mama. Ang lakas ng tawa ni DJ Laila kanina. Nag-105.9 na po ako sa YouTube, Uncle John. Sabi niya, yan. Kaya abangan nyo rin po sa mga cable service, no, signal cable, Channel 19, mapapanood nyo po kami. Etong isa sa mga tapat sa atin, ho, si Riza Templado. Good evening, Brother June. Basta loyal po kami sa inyo. Saan man po kayo lumipat, sunod lang po kami. Maraming salamat naman talaga naman, Riza. Templadong parang kape. Salamat sa iyo, ha? Actually, hindi kami lilipat ng stasyon. Yung stasyon will remain. Magbabago lang po ang ating frequency. No? Magiging 105.9. At tunayan kanina, natutulog pa ako, ginising ako ng aking apo at sinabi, Papo, sabi niya, alam mo ba na ang Radyo 5 ay lilipat na sa 105.9, sabi niya. Sabi ko, hindi ko alam. Anyways, yun, no? Maraming salamat sa inyo. Thank you. Nasa linya natin ngayon para magbigay ng kanyang opinion sa ating pes-to-pes, hirit ni Dr. Love, sa paglalabanan ng mga sepulturero at mga nangangalaga ng mga nicho-nicho. Pakinggan natin ang opinion ni Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Sister, isang magandang gabi at mapagpalang gabi sa iyo. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang maulang Lunes ng gabi sa iyo, brother. Naulan na ba dyan sa inyo, sister? Medyo umuulan-ulan po. Ay, tapos medyo may hangin na rin pong kasama. May hangin ang kasama. Oo, parang si Jun Banaag, maraming hangin. Welcome back po, brother. Thank you. Opo, namiss kita kasi ang tagal mo rin nawala. Oo, namiss ko rin kayo. Pero paminsan-minsan kasi, alam niyo naman ang buhay ko, paminsan-minsan nawawala ako at ako'y nagpupunta sa ibang bansa kasama ng mga Pilipinong pilgrims. Ito ho bahagi ng aking apostolado ng pagtulong sa mga Pilipinong pilgrims na higit na mapalalim ang kanilang pananampalataya. And itong nagdaang mga araw na ito, nagtungo tayo sa Fatima, Portugal, nagtungo tayo sa Montserrat, sa Espanya, nagpunta tayo sa Katedral ng Mahal na Birhen ng Del Pilar. Ipinakita natin doon sa mga Pilipino yung 2 bomba na ibinaksak ng mga sundalo doon sa simbahan para madurog ang simbahan, pero hindi pumutok yung bomba. Hanggang ngayon, nandun pa yung bomba na yun, ha? And then, from Spain, from Madrid, tayo po'y sumakay ng train patungo sa Lourdes, France, kung saan tayo naman ay dumalo sa torch procession, panggabing procession. At kasama natin dyan si Alfred Saban at mga Pilipino na... ang ating mayuwanin ulit, Alfred Saban. Tumutong ko na yun to. Nabanggit ko lang si Alfred. Buhay na naman ang puso nito. Sabi ni Alfred, namimiss ka raw niya ang boses mo. Oo.
Anyway, kasama ko nag-umaten ng procession si Alfred Saban at ang mga Pilipinong kasama natin sina Billen Carpenter. Ang pasalubong ko nga pala, brother. Pasalubong ko po. Oh, sinalubong na ako. Oo. Nasalubong na ako sa airport. Oo. Iyon. Oo. Napakaganda ng feeling, napakaganda ng lalo na pag nalalaman mo na nag-enjoy naman yung mga kasama mong pilgrims at higit sa lahat, nauunawaan nila yung kanilang pananampalataya, mas deeper yung kanilang faith. Yun. Anyway, puntahan natin ang mga patay sapagkat malapit na ang Todos los Santos, All Saints Day. Yan. Oo nga po eh. At ganito pong panahon natin, nag-uulan-ulan. Oo. Pag ganitong nag-uulan-ulan, iyan ang magandang araw ng pagpunta sa mga patay. Maputik. Opo. Anong masasabi mo doon sa dalawang nag-aaway? Naku eh, ang masasabi ko lang po kay Marie at George, hindi nila dapat pag-awayan ang mga patay. nature. Kasi yung po ay mga patay na po. Mga patay na yan. Wala nang buhay yan. Oo. Kung sakali man po na pinagkakakitaan nila yun, dapat magpasalamat pa nga sila. Sa mga patay. Opo. Magkasundor po sila. Hindi nila dapat pag-awayan yung mga nature na yun. Nature. Opo, kasi ang bawat isa po sa kanila ay may tungkulin. Oo. Sa bawat isa. Na maglinis ng nature. Oo nga naman. Pangalagaan yun. Oo. Kaya hindi sila dapat mag-away. Dapat magkasundo pa sila. Magkasundo. Kung sakali man, magbigayan pa sila. Mag-sharing na lang sila. Oo. Yes po, opo. Kung ano naman po, pwede namang magbigayan sila ng nicho, di ba? Para, wala nang away, di ba? Opo. Opo. Kung sakali man po na, halimbawa, mas mataas po ang nila, dapat ibaba. Yung presyo niya, yun na lang pong pangatawanan niya. Yun, pangatawanan na lang yung presyo niya. Oo. Well, anyway, okay. Maraming salamat po, Aling Lourdes. Brother, Opo. binabati ko rin po. Tres Marias po, binabati ko po. Okay. Tres Marias. Oo. Si Marvin Viola, si Myra Bulisay Lee, opo. Elizabeth Billy Gonzalo, Elizabeth Villa Gonzalo, Zenny Dayang Hirang, opo. Alfred Si Roy Saban, Opo, yun po. Yung aking may at Lance Abelion. Opo. Sila. Opo. Okay. Aabangan ko po sila. Alright, nakalinya na siya. Maraming salamat, Sister Lourdes. Sana ng San Fernando, La Union. Alas 10:25 at sapagkat Lunes ngayon, ibig sabihin, it's a Monday, no? Next week, aabangan niyo po sa 105.9 si Lance Abelion. So, since Lunes ngayon, bigyan natin ng pagkakataon na maibahagi ni Lance Abelion ang kanyang inihandang work of art na ang ating tampok na spoken word artist. Welcome back, Lance Abelion. Yes po, welcome back rin po sa Brother June at sa atin po mga listeners natin ngayong gabi. Yan, ang ganda ng boses talaga. O Lance, nadinig mo nadinig mo si Aling Lourdes, binabati ka niya. Yun na nga po syempre. And same rin po, binabati ko rin po si Aling Lourdes po ng magandang gabi. Opo, sana po ingat po kayo dyan sa La Union. Balita ko nga raw po, narinig ko nga po parang medyo umuulan-ulan. So ingat po sa inyo dyan. Hindi siya makapunta sa sementeryo. At saka huwag kayong pupunta sa sementeryo ng ganitong oras. Alas 10:30 ng gabi. Huwag kayong pupunta dahil baka may matapakan kayong palaka dyan. Mahirap na kasi madilim di ba? Opo, madilim po sobra. Opo. Lalo na po sa mga ano naman ang inihanda mong tula para sa atin, Lance, ngayon na nalalapit na ang ilang araw na lamang ang All Saints Day?
Ayun po. So, syempre po, speaking po of Undas, tamang-tama po ang aking inihandang piyesa po para sa lahat ng mga ating mga tagapakinig, ano. Kwento ko lang din po, ang storya po ng piyesang ito, basically, ang tulang ito ay, actually po, matagal ko na pong nasulatan tulang ito, siguro po last year pa, pero ngayon ko pa lang po siya i-perform. And basically po, para po to sa lahat po ng mga mahal po natin sa buhay. Hindi na po natin kasama, pero naalala po natin sila. And actually, a few hours po later, habang ako po yun sa trabaho, habang inihahanda ko po ang tulang ito, lately ko lang pong na-realize na a few months back po pala, yun nga po, if I'm mistaken, nakwento ko na po sa iyo to, Brother Jun, ano? Meron po akong isang matalik po na kaibigan at malapit na kaibigan na pumanaw na sa makabilang buhay. And maybe this is a poem also po na dinededicate ko po para sa kanya, para po kay Kuya Jeff Escaros, who just passed away last July. And yeah, so and I'm sure sana po ang tula rin pong ito ay basically alay ko rin po sa mga mahal ko sa buhay na pumanaw na, and let this poem po also be a tribute po para po sa lahat po ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang pamagat po ng tulang ito ay Alaala sa Buwan. Alaala sa Buwan. Narito si Lance Abilion. Alaala sa buwan. Ang buwan na nagbibigay liwanag sa dilim. Tila isang ina na handang tanglawan ang kanyang mga supling at oo. Madalas dito kita laging naaalala. Nung mga panahong ang musika sa ating pandinig ay ang mga huni ng ibon, ang paghampas ng ahanging amihan sa ating mga balat. Dito kita laging naaalala. Na kapag sa mga sandaling ibig nating takasan ang ingay, ang dahas na hatid ng kapaligiran, ay pupunta tayo sa isang lugar na waring tayo lamang ang nakakaalam. At dito natin sinisimulang likhain ang mundo na waring ang tao lamang ay tayong dalawa. Sabay ipinagdiriwang ang isa't isa, na magkahawak ang ating mga kamay na parang wala tayong inaalalang iba. Na tayo'y magkayakap, na para bang walang anumang tanda ng pagbitaw. Na nais nating maging ganito habang buhay. Nais nating maging kalasagang isa't isa sa mga darating pang mga sigwa. Lalabanan sana natin ito ng magkasama. Subalit, ngayon, bagamat wala ka na, mananatili sa aking alaala ang ikaw, ang iyong tawa. Ang taglay mong tapang na harapin ang mga unos, ang pagpiling yakapin ang buhay at ang mabuhay ng lubos. Lagit-laging babalikan ang mga panahong ang bawat yakap ang nagsisilbing paalala na may liwanag tayong matatagpuan sa karimlan. Ang kanilang mga tinig na pahinga sa panahon ng ating pagiging ligaw at lagalag. Nakatulad ng buwan, alam nating lagi silang magbibigay liwanag sa dilim. Tila isang ina na handang tanglawan ng kanyang mga supling. At sa'yo, ngayon, kapag nakatanaw ako ngayon sa buwan, sa tuwing maaninag ito ng aking mga mata, aaminin ko, parati pa rin kitang maaalala at hindi na malilimot pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Beautiful. Wow. Malungkot, pero yan ang katotohanan, ano? Yes po, that's... Maraming bagay ang magbabalik gunita sa atin kapag, naalala natin yung mga magandang kasaysayan at pagsasama ng ating mga kaibigan at kakilala ng mga nauna na pumanaw, no? Opo, and basically what we can do now is to pray for them and at the same time to ask them to watch over us, na Yes. gabayan nila tayo sa bawat nating gagawin. And basically, kumbaga sa totoo lang po, pag nawala naman po tayo ng mahal sa buhay o kaibigan, hindi naman, the pain will never, hindi mawawala yung sakit, hindi mawawala yung pangungulila natin. Parang along the way, we'll just, parang masasanay na lang tayo na okay, na parang may kulang. Pero at the end of the day, siguro piliin natin na mas, imbes na malungkot tayo, well, in a way,
mas alalahanin natin na kung paano sila nagbigay inspirasyon sa atin na yakapin ang buhay, na hindi dapat natin itong sayangin ng basta-basta lang. Right. Very good. Apo. Well, maraming salamat, Lance. Bago ka namin bitawan, baka may gusto kong batiin sa ating mga tagapakinig, Lance? Yes po, syempre, binabati ko po si Mommy Edna Abellion ng happy birthday. Ang mga kapatid ko po sa Laya Philippines ng magandang gabi. Ang Abellion family po na nasa Ilocos, na bukas pong gabi ay uuwi po kami for Undas. So, ayun. See you po soon sa mga kapamilya namin dyan sa Ilocos. At syempre po, kay Sir JC Calasikas, kay Aling Lourdes po syempre. At sa iyo po, Brother June, at sa bumubuo po ng True FM, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Lance Abellion, ang ating nakasama, ang ating spoken word artist, babalik. Ang palatuntunang Dr. Love, oras natin alas 10:32. Oras natin, ganap ng alas 10:38 ng gabi. At sa oras na ito ay gusto lamang po nating pasalamatan si Kuya Poy na siyang nangalaga sa ating programa nung tayo wala. Maraming salamat kay Kuya Poy na nagpamerienda sa amin ngayon. Tingin ko ay tumanggap ng increase ng sweldo si Poy at nakatanggap na siya ng 14th month pay na naipangako sa kanya. Sana all. Sana all. Well, ganun pa man po gaano man kalaki ang tinanggap mo, ibinabahagi mo yan sa amin at hindi ka namin malilimutan. At dahil dyan, dalangin namin ngayong gabi na sana buwan-buwan ay mag-increase ang sweldo mo at buwan-buwan ay magkaroon ka rin ng 13th month pay. Merry Christmas! Talaga naman. Salamat sa iyo po. At dahil nga nalalapit na po ang Undas, ang panahon ng pag-alaala natin sa ating mga yumaong mahal sa buhay, mula po sa tulang hatid sa atin ang ating spoken word artist si Lance Abellion, hanggang sa liham kasaysayan natin, bumapatungkol po sa mga mahal nating hindi na natin makakasama pa. Ang liham kasaysayan na ito ay may kakaibang approach kung paano muli niyang naibabalik ang masasayang sandali na tila baga hindi siya iniwan ng kanyang mahal sa buhay. Ito ay isang liham kasaysayan padala ni Jenica ng Batangas. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, welcome back po sa inyo, Brother June. Ako po si Jenica, taga Batangas po. Gusto ko po sanang ilapit sa inyo ang nagbabalik na nararamdaman ko. Ganitong panahon po kasi, bumabalik na naman ang lahat sa akin. 3 years ago, Brother June, ganitong buwan, nawala sa buhay ko ang pinakamamahal ko. Matagal po kami nagsama. Sa kanya po umikot ang aking mundo at hindi ko po nakikita ang sarili ko na may makakasama pang iba at makabubuo ng pamilya sa iba. Lahat ng pangarap ko, siya ang kasama ko. Sa lahat ng highs and lows ko, Dr. Love, siya ang kasama ko. At ngayon kahit 3 taon na nakalilipas, hindi pa rin ako nakakaabante. Hinahanap-hanap ko pa rin siya. Masaya naman po ako at hindi na umiiyak sa gabi nga lamang po natatakot ako. Kasi tuwing ganitong panahon po, malapit na ang Undas, laging nangyayari ang nangyayaring ito sa akin. Sa loob ng 3 taon, tuwing gabi, nakakaramdam ako na parang may katabi ako. Dr. Love, parang may humahaplos sa akin. Nung unang beses, takot ang naramdaman ko. Dumating pa nga po ang punto na lumipat ako ng kwarto, kaso ngayon, nasanay na po ako.
Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, sa dati naming tagpuan, sa guest room, matutulog ako at doon po bago ko tuluyang makatulog, madarama ko ang tila yakap niya. Kung paano po talaga siyang yumakap sa akin noon, ganun din po ang dahang-dahang paghalik sa noo ko. Para po siyang hangin. Pero ramdam na ramdam ko na meron po talaga at hindi po nagbabago yun gabi-gabi. Minsan nga po sinubok kong humarap kung saan ang gagaling ang nararamdaman kong humahawak sa akin. At ayun nga, wala akong nakita, pero umakma po akong parabang may niyayakap ako. Bigla po ako ng lamig. Sobrang lamig. At sa di ko malamang dahilan, naiiyak ako na parabang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko lamang po talaga maintindihan. Brother June, nababaliw na po ba ako? O sadyang nariyan pa siya? Totoo po bang tumatawid ang mga tao kapag namatay na ang katawang tao? Bakit po lumalakas ang paniniwala ko na nariyan po siya? Siya po ang tumatabi sa akin sa gabi. Alam ko pong nakakatakot ito, lalo pat mag-uundas. Pero siya lamang din po. Wala po akong reklamo. Mahal na mahal ko rin siya at wala pong nagbago. Ni hindi po nabawasan yun. Kung yung iba, nalilimot na paunti-unti ang yakap, ang amoy, ang mga ngiti sa tagal na ito na hindi na nakikita, ako po hindi. Hanggang sa ngayon po, malinaw ang lahat at nararamdaman ko talaga ang kanyang presensya. Totoo po kaya ito, Brother June? Kung totoo man, tama po bang ituloy ko ang parabang pagmamahal sa hangin? Gumagalang Jenica ng Batangas. Maraming salamat sa iyo, Jenica ng Batangas, sa mga kasaysayan na iyong ibinahagi sa atin. Naniniwala ako na maaaring makaramdam ka ng mga ganitong pangyayari sapagkat ito ang iniisip mo. No? Lalo na kung talagang buhos na buhos ang iyong atensyon, nakafocus talagang atensyon mo, maaaring makaramdam ka ng mga kakaibang nararamdaman. Pero kung ako ang tatanungin mo, may ibang bagay akong nakikita. Kung ako ang tatanungin mo, may ibang pananaw ako. At ito ay ibinabase ko sa pananampalataya ko. Ano ang aral ng ating simbahan if you are a Catholic, Jenica? Kung ikaw ay Katoliko, ano ang aral ng simbahan hinggil sa mga kaluluwa ng mga taong namatay na? To be honest with you, when I was younger, nang mamatay ang nanay ko at ang tatay ko, ay iniisip ko rin yung mga bagay na yan. In fact, may usapan kami nung tatay ko bago siya namatay. At ito'y pinag-usapan namin ng isang madaling araw nang ako'y umuwi sa bahay at tahimik kaming dalawa. Ang usapan namin, kasunduan naming mag-ama, na kapag siya'y pumanaw na, siya ay babalik upang sabihin sa akin kung anong experiences na kanyang pinagdaanan nung siya'y mamamatay na, nung siya'y namatay na, at saan siya napunta. Siya ba'y napunta sa impyerno o siya'y napunta sa purgatorio, bilang isang anak. Interesado kong malaman. At ito ang kasunduan naming mag-ama. Namatay po ang tatay ko ng 2022. Ang nanay ko ay namatay ng 2002.
Ang nanay ko ay namatay ng 2000, ang tatay ko namatay ng 2002, at magmula noon hanggang ngayon, hindi pa ho nagbabalik ang tatay ko. Ni wala siyang paramdam sa akin kung saan siya napunta, wala siyang paramdam sa akin doon sa kasunduan namin na ikukwento niya kung paano siya namatay, anong naramdaman niya, ano ang nakita niya. Kung iisipin po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating i-imagine, malaya po ang ating isipan na mag-imagine ng mga bagay na ganyan. At kung tayo'y malakas ang ating pag-focus ng atensyon, po pwede nating ma-experience yung mga na-experience nitong si Jenica ng Batangas. But to be very honest with you, ano ang nangyayari when someone dies? Ayon sa ating paniniwala, kapag ang isang tao ay namatay, binawian ng buhay, haharap na po siya sa Panginoon upang hatulan ng Panginoon. Saan siya pupunta base sa kanyang uri ng pamumuhay? Siya ba'y natutong magmahal? Siya ba'y natutong magmalasakit? Nagsabuhay ba siya ng mga salita ng Diyos? Siya ba'y isang naging mabuting Kristiyano na nagmahal at nagmalasakit sa iba? Nagpatawad sa mga kasalanan ng mga taong nagkasala sa Kanya? Kung hindi, nasa sa Diyos ang magpapasya kung saan tayo ilalagay. Subalit ako'y naniniwala na ang Diyos ay mahabagin, maawain, na nakahandang magpatawad at magbigay sa atin ng pagkakataon. Kaya nga, in the Catholic Church, we believe that there is a place na kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na malinis ang ating kasalanan, ang ating mga nagawang kasalanan. Doon tinatawag nating purgation o yung purgatorio kung saan tayo ay naglilinis ng ating mga kasalanan. Pinagdudusahan natin ang mga kasalanan yan na may pag-asa na sa pagtatapos ay makakasama natin ang Diyos sa Kanyang kaharian. What am I trying to say? Ang isang kaluluwa na namatay ay wala na pong panahon para maggala-gala pa. Okay? At makipaglaro pa sa atin. Ang isang kaluluwang namatay ay nakafocus ang kanyang atensyon sa kanyang mga panalangin, sa kanyang paglilinis, sa kanyang mga kasalanan, upang sa gayon ay matapos ng mga paghihirap na yan at makasama siya ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga po, hindi pinapayagan ng simbahan natin na tawagin natin ang mga kaluluwa o mga espiritu ng ating mga namayapang mahal sa buhay. Hindi na natin kinakailangang bulabugin pa ang mga espiritu ng ating mga namayapang mahal sa buhay sapagkat mas importante sa kanila na nakafocus sila sa kanilang paglilinis sa mga kasalanang nagawa upang marating nila ang kaharian ng Diyos. May isang nakatatakot na bagay at ito, Jenica, ay nais kong ipalaala sa iyo. Ito ay bagay na pinatutunayan ng maraming mga Catholic exorcists. Ito yung mga pari na humaharap sa mga taong napoposes ng diablo at ng masasamang espiritu. Exorcism ang tawag doon. Kapag ang isang tao ay hulog na hulog ang kanyang isipan at nakafocus siya at nagtawag ng espiritu na kung tawagin natin ay, anong tawag natin? Spirit of the glass. Spirit of the glass or Ouija board. Ito'y pinaglalaruan ng mga kabataan nung araw. Spirit of the glass, nagtatawag ng spiritu.
para sagutin yung kanilang mga katanungan. Alam po ba ninyo na malaking porsyento na ang espiritu na inyong matawag ay espiritong masama? Bad spirit. Sapagkat ang spirito ng inyong mga mahal sa buhay, nakafocus na yan sa paglilinis nila sa kanilang mga kasalanan para marating nila ang kaharian ng Diyos. Hindi na po yan gagala-gala. Ang mga espiritong gagala-gala are those bad spirits na maaaring makaposes sa inyo. At kapag kayo'y naniniwala sa mga ganyan, na yung ginagawa ninyong Spirit of the Glass o Ouija board, meron kayong espiritong nakakausap, papasukin kayo ng espiritu na hindi nyo kilala. At yan ang problema. Kapag ginamit kayo ng espiritu, maaari kayong maposes, maaari kayong magkasakit, maaari kayong gawa ng masama ng mga espiritong yan because these are evil spirits. What am I trying to say here? Kung sakali man, Jenica, na ang iyong mahal sa buhay ay pumanaw na, tanggapin na natin na siya ay wala at nandun na siya sa kabilang daigdig. Ang daigdig ng walang hanggan, everlasting life. At ipagkatiwala natin sa Diyos ang kanyang kaluluwa. Higit na makabubuti para sa iyo na pagpahingahin mo na siya, huwag mo na siyang tawagin, pabayaan mo na siyang mag-focus doon sa kanyang layunin na makarating sa kaharian ng Diyos at linisin ang kanyang mga kasalanan. At ang tulong na magagawa mo para sa kanya ay ipagdasal ang kanyang kaluluwa at mag-alay ka ng mga panalangin at pag-aalay ng sakramento ng Eucharistia para sa ikapagpapatawad ng kanyang mga kasalanan at matanggap ang kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Programa, maaari po kayong magbahagi ng inyong mga kwento ng buhay or mga suliranin po na gusto po ninyong idulog sa ating programa. Maaari kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at ang inyong contact number para ho makabigyan natin ng higit na makulay na approach ang inyong mga liham kasaysayan. Bueno, hanggang dito na lamang po ang ating programa. Tayo pansamantalang magpapaalam sa ngalan po ng ating buong production staff ng Dr. Love, sa ngalan ng General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, at ang ating producer, Jenjen Morales and Mike Santillan, ang ating technical director ngayong gabi, si Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician, Rome Ortigas, at ang ating PA at avid operator, Jairian Manipon. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, alas 9:30, hanggang alas 11, dito po sa 92.3 Radio 5 True FM, sa programang Dr. Love. Until then, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.